Kapag mga alagang aso yung usapan, mga sinasaktan, minamaltrato, inaalipin, marami yung triggered po talaga agad sa atin. No one in this world will ever give you a love as pure as dogs would. It's a kind of love that I have experienced for myself, kung makikita niyo po sa aking likod. At totoo yan, iba ang pagmamahal ng isang aso. Hindi po ito namimili, wala po itong panghuhusga. Kahit sino ka, mahirap ka, mayaman ka, lalaki ka, babae ka, bading ka, trans ka, mahal ka ng aso. Kaya grabe na lang yung nginig po sa katawan ko dahil sa gigil nang matutunan ko itong kwento na nirequest nyo sa akin ngayon. Hindi lang po talaga ako, miski kayo, miski ang social media, grabe yung inis ng mga tao sa masalimuot na pangyayaring ito. Sa isang fur baby na napaka-cute. Trigger warning lang ha. Alam nyo na kung ano yung pag-uusapan natin. Meron po tayong iti-discuss na CCTV footage kung saan sinaktan at kinalaunan na patay ang isang kawawang fur baby. Dito pa lang sa introduction ko, talagang mag-iinit na yung tenga mo. Kaya ito ang gusto ko na gawin ninyo. Kunin nyo yung mga alaga ninyo. Habang nanonood kayo sa akin, itabi ninyo sila. Yakapin niyo sila. At sa kwento natin ngayong gabi, sana ay mas matutunan natin kung paano sila tamang mas protektahan at alagaan. This is the story of the brutal killing of Axel the dog, a true crime story. Mangyayari ang lahat sa Sadanga Mountain Province. Sana po ay tamang pagkakabanggit ko sa Sadanga. Sa likod ng isang mapayapa at napakalamig na lugar na ito, babaluti ng init at gulo ang mga susunod na mangyayari. Meron pong isang CCTV footage yung nag-viral nga. At dito, kung napanood nyo na, makikita natin na merong mga upuan dyan. May mga hilera ng upuan, may mga tao nakaupo. I think most of them, no, mga nakakatanda. Hindi ko masabi kung meron po silang pinanonood or may pinakikinggan po sila or may pinipilahan sila, pero ayon sa mga report, nangyari daw po ito December 4, 2025. At merong isang community gathering dito sa Sadanga. Sa pagligid po nila, makikita po natin na napakarami yung mga nakapark na mga motor, mga sasakyan, at dito na ngayon lalabas bigla ang dalawang karakter sa ating kwento. Unang-una, no, ang biktima, si Axel. Si Axel ay isang cute na American Bully. Ayun, naku, napakasarap pong i-kiss at yakapin. Brown siya at kung hindi lang sana nangyari itong i-discuss natin, kasama pa dapat niya ang kanyang pamilya. Lalo na't magpapasko, nakakalungkot. Nakikipagyakapan sana siya dito, nakikipaggulitan, nagwawag ng buntot. Kung ako ang tatanungin, sa footage po, ito yung personal ko lamang pong opinion. Payapa naman siya eh. Mapapansin mo na titingin-tingin lang siya sa mga tao sa paligid. Nung unang lumabas ang footage, may mga nagsasabi, baka naman violente ang aso na yan. Baka naman may kinagat. Baka may tinaihan. Baka may inhian. At sa totoo lang, hindi rin kasi bago yung mga takot, no? Sa ganito mga breed, katulad ng kay Axel. Dinedepict kasi sila sa telebisyon or sa pelikula na medyo violente sila. Which is not true, no? Na para bang lagi silang galit, lagi silang nakikipag-away. Most of the time po, no, bilang isang dog lover din, ang behavior po ng isang aso, nasa pagpapalaki po talaga sa kanila yan. Which is true for humans as well. Ako po ay merong chow-chow. Meron pong idea ang mga tao din sa mga chow-chow na violent sila, nananakmal, ganyan mga bagay. Pero itong alaga ko po, kung makikita nyo, sobrang bait po niyan. Kahit makita nyo in person, kahit tanggalan ko po yan ng leash sa labas, hindi yan aalis po sa tabi ko, hindi at kahit kailan nangangagat ng mga tao. Unless, syempre, tan siya, diba? Again, nasa jurisdiction po, pag-aalaga at pagmamahal ito ng kanilang fur parents. Anyway, tuloy muna tayo sa kwento. Sa CCTV footage, lalabas naman ang isa pang lalaki. Ang pangalawang karakter sa kwento, kakulay rin ito ni Axel, no? Naka-brown din siya, naka-cap. Nakikita ko na marami pong mga haka-haka na i-discuss din natin mamaya, no? Tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki.
Meron kasing naging online manhunt na rin para sa kanya. Syempre gusto ng hustisya ng mga tao. Kanya-kanyang hanap na rin sila kung sino ba to. For now, titingnan muna lamang po natin siya base sa kung ano yung ginawa niya doon sa CCTV footage. Wala tayong masyadong impormasyon pa sa kanya. Pero i-discuss natin yan mamaya. Hindi ko na ipapakita po yung kanyang pangalan or whatever. Pero at one point, nagtitingin-tingin si Axel nga doon sa paligid. Ang daming tao. Masaya yung mga dogs pag maraming tao parang akala nila napakarami nila mga playmates na makikipagkulitan sa kanila. And then unti-unti na nga naglakad yung lalaki. And you can tell by the way na he is looking at Axel habang naglalakad siya na meron siyang intensyon lumapit kay Axel. Bit-bit din kasi nito ang isang parang napakakapal na kahoy po. And sa unang tingin, ano ko lang po pero parang around 3 inches yung kapal. Base lang sa unang tingin ko po, no, maaaring mali ako sa eksaktong sukat po nito, pero sa unang tingin, hindi malabo na masakit po yan, no. Makakagawa yan ng damage talaga kapag hinihambalos yan sa'yo. At yun na nga mismo ang ginawa ng lalaking naka-brown. Hinampas niya si Axel ng isang beses. Hindi ko po papakita na pero parang tina-target niya nga yung ulo na para bang may intention po siyang patayin talaga to. Makikita naman natin si Axel na hindi ko po mapapakita sa inyo pero naghahalumpasay na rin po siya hanggang sa tumakbo na rin siya palayo kung saan hindi na rin po nahagip ng camera pero yung lalaki sumunod pa rin po dito. At sabi nila, pinaghahampas pa rin po ito hanggang sa ito ay mamatay. Maririnig daw yung pag-iyak ng kawawang aso. Pumipigil din daw dito, siguro naggagasp na rin yung mga tao. Pero huli na ang lahat. Patuloy na ang paghahampas at si Axel kinalaunan nawalan na ng buhay. Kawawa naman, naiyak ako. Social media outrage. Sa social media, grabe na lang din ang galit ng mga tao. Sa totoo lang, miski ako talagang nanginginig po talaga. Alam mo yung parang high blood din ka habang binabasa ko po yung mga detalye sa kwentong ito. Hindi ko po, of course, pinanood ko po yung footage pero hindi ko kayang titigan siya ng matagal. Ini-skip ko po. Ang sakit-sakit kasi sa puso. Kawawa naman si Axel. So iba-iba po yung mga makikita natin, no, na reaksyon ng mga tao. May mga nagmumura na, may mga nagtatag na ng kung ano-ano mga ahensya ng gobyerno, mga non-profit organizations, mga animal welfare na mga pages sa Facebook. Lahat gustong mapanagot ang lalaking nanakit sa kawawang aso. Kaliwat kanan rin ang pagpo-post ng mga katagang Justice for Axel. Kanya-kanya rin silang post ng mga kani-kanilang mga alaga po at sinasabing hindi dapat nangyari ang ganitong mga bagay. Alam niyo pag nanonood kayo ng pelikula, ganyan yan, diba? Biglang mapapayakap ka sa aso mo, no? Kahit wala namang nangyayari doon sa aso. Anyway, lalo pat ngayon na mas naiintindihan na natin yung mga alaga nating aso, hindi na dapat natin ginagawa yung ganitong mga klase ng bagay. 2025 na, magto 2026 na nga, dapat mas matalino na tayo. Ang pag-ikot po ng footage na to, naging dahilan para magkaroon ng widespread condemnation sa krimen na ginawa ng lalaki. Hindi lang ng mga taga-Sagdanga, kung hindi para sa lahat ng mga animal welfare advocates sa buong bansa. Sabi nila, malinaw na ito ay isang animal cruelty. Lahat sumisigaw, accountability. Sabi nila, dapat raw na magkaroon ng paghahanap ang mga pulis sa lalaking ito. At sana ay maimbestigahan ang buong pangyayari. At dapat mapanagot kung sino man ang dapat mapanagot. Mabigyan ng tamang kaso at i-enforce ang mga provisions ng the Animal Welfare Act of 1998. Siyempre, sumisigaw din po ang taong bayan na mangialam ang PAWS or Philippine Animal Welfare Society. Dapat daw sila mangialam, miski ang lokal na gobyerno na sa danga, dapat daw imbestigahan sa lalong madaling panahon. Hindi ko na po alam yung updates tungkol sa mga groups na ito, no? Pero I think most of them nag-speak out na rin talaga laban dito. The conflict. Okay, masasabi ko, generally, majority po ng mga komento online gustong mapanagot ang gumawa nito kay Axel. Na obviously wala naman po ginagawang masama, no, habang hinahampas siya. However, syempre hindi naman po lahat ng tao sa Pilipinas ay dog people. May mga tao pa rin po na nagsasabing, naniniwala ako may ginawa yang asong yan. Naniniwala ako may kinagat siguro yan, makulit siguro yan, baka may inihian, baka hindi behave. Sa ngayon,
Wala pa pong malinaw na mga ebidensyang magpapatunay sa mga bagay na to. Pero yan po yung mga usapan just in case nagbabasa-basa rin po kayo ng tungkol sa kwentong ito. And of course, dinidiscuss ko lang din po ito kasi meron talagang salungat ang opinion tungkol dito. Pero may gusto akong basahin mula sa Cara Welfare Philippines. Sabi nila, his death is more than a single act of cruelty. Refleksyon daw ito ng kawalan ng awareness ng mga tao kung paano mag-behave ang mga hayop at kung paano ba sila dapat tratuhin. Kung totoo man na may inihian nga itong si Axel, nagmamarka naman talaga yung mga aso. Alaga ko kung saan din ihi ng ihi pag lumalabas kami. Mahilig sila mag-explore kasi di ba yung ilong nila, yung compass nila pag may naaamoy sila. Ito rin kasi yung mga bagay na natural sa kanila, di ba? At wala sa mga rason na ito, ang justification para saktan po sila. Especially, nabambuhin sila sa ulo hanggang sa mamatay. Sumisigaw raw sila na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa aso. Pero gusto rin nila na sa kwentong ito, magkaroon ng pagbabago. Pagbabago kung saan mas pipiliin ng mga tao ang ma-educate tungkol sa mga aso kesa matakot sa kanila. Ang magkaroon ng compassion kesa magalit at ng accountability kesa na tumahimik. Ang lalim, no? Ngayon, medyo gugulo lang din po yung kwento natin. Marami kasing mga haka-haka tungkol sa kwentong ito. May mga fake news. Of course, pipilitin natin po itong itama lahat. Which leads us to the question, makikilala kaya ang lalaking nanakit at pumatay dito kay Axel? At ano kaya ang magiging kaso niya? Obviously, kung tao po si Axel, murder yung tawag dyan, di ba? Pero ano kaya yung parang dog counterpart? Ang pumatay kay Axel. Gaya nga na nabanggit ko, napakarami ng mga taong itinuturong salarin po sa kwentong to. Hindi na natin sila i-focus ha, kasi unfair din naman po na makareceive sila ng hate sa mga bagay na hindi naman nila ginawa. Yung mali na pananakit na ginawa kay Axel, wag din naman po natin gawin sa tao. Especially, if wala rin naman po talaga silang ginagawang masama, di ba? Hindi naman masama na hanapin natin yung salarin. Pero yung nakaka-receive sila ng hate, kung wala naman silang ginagawa, di ba? Mali naman po yun. So, ano na ang mangyayari ngayon? Malilinaw kaya ito? Habang sinusulat ko po ang kwentong ito, mayroong bagong article akong nabasa, inirelease ito December 10 kung kailan isinusulat at finifilm ko po ang episode natin. Sabi, man who beat dog to death to face raps. Sabi ng LGU Local Government Unit. Sabi sa article, nakakasuhan na raw ang lalaking gumawa ng pananakit kay Axel. Malinaw naman kasi na ginawa niya ang krimeng ito. Krimen. Sabi sa post ng Sadanga LGU sa isang Facebook page po, ini-express daw nila ang pagkundena sa senseless na pagpatay sa American bully na si Axel. Senseless kasi wala naman talagang rason para gawin yon. Kinumpirma nga nila sa post na ito na magkakaroon ng kaso yung perpetrator, yung lalaki doon sa video. Ngayon, nagbigay linaw sila kung sino ito. Sabi nila na hindi ito SB member. Hindi rin daw ito yung isang lalaki na nakita na sineshare po sa social media. Wag na lang din po natin pangalanan ha. Misleading daw ang mga impormasyong ito at maaaring makagulo sa komunidad. Pero binanggit nila na ang pumatay kay Axel ay isang staff driver daw at hindi isang municipal councilor. Ayun, nililinaw nila yun eh. Sabi nila, na wag raw magpakalat ng mga unverified claims kasi yung mga nabanggit nasisira din naman yung buhay nila sa mga chismis po na ito. May mga katanungan lang din po ako ha, pasensya na po bilang medyo trigger din ako sa kwento. Ito yung mga questions ko. Una, hindi po nila pinangalanan itong lalaking ito. I don't know if it's for privacy. So far, wala po akong alam na kahit anong impormasyon sa kanya bukod nga doon sa staff driver siya. Pangalawa, ano kaya yung kaso sa kanya? Importante ito, diba? Unfair naman kung maliit na kaso lang para lang masabi na kinasuhan tas makalimutan na. I think the people deserve to know the truth. At sabihin man nila o hindi ang mga impormasyong ito, ang mga tao na rin po mismo ang maghahanap ng katotohanan. May mga dokumento naman na susuporta kung nangyari ba talaga itong mga bagay na to o hindi. At hihingi rin po ako ng paumanhin. Hindi natin maibibigay itong mga katotohanan ito ngayong araw at kailangan pa nating hintayin mahinog ang kwento para lumabas sila naturally on their
own sa paraang hindi ito minamadali at hindi sa kung sino-sino ang naituturo na walang basehan. Pangatlong katanungan ko at ang pinaka-importanting katanungan po na magtatagpi-tagpi sa kwentong ito. Bakit niya sinaktan si Axel? Actually, hindi lang sinaktan di ba? Bakit niya pinatay yung aso? Kung inihian siya, pwede namang magalit na lang siya dun sa mga fur parents nito, di ba? Pwede namang kung galit na galit talaga siya, magsisigaw na lang siya dyan, di ba? Kung inis na inis siya. Pero bakit pinatay? May mga bagay na hindi po nagme-make sense sa akin. I feel like meron pa tayong mga detalyeng ma-uncover dito. Someone doesn't just go out with the thick stick and go around killing dogs. Bakit ka biglang manghahampas? May anger management issues ba siya? May trigger ba siya ng galit at naging outlet niya lang yung aso? More questions? Magulo, pasensya na kayo. But I'm sure naiintindihan nyo naman ako, di ba? So tatanungin ko na lang din kayo, bakit sa tingin nyo ganun na lang katindi yung paghampas niya sa aso? To the point na kahit tumakas na to, sinundan niya pa rin para tapusin ang buhay nito. Meron lang din akong isang bagay na gustong talakayin sa kwentong ito at ayun ay kung paano baguhin ng mga unverified claims ang naratibo ng isang kwento. And honestly, kalat-kalat po talaga at madalas hindi na rin kasi natin alam kung ano yung totoo at hindi. But I guess, isang pointer ko lang din siguro, if ang isang kwento nakita mo lang sa screenshot or sa comment, wag mo po agad paniwalaan. Maghanap ka ng articles to back it up. So ito yung mga claims po na nakita ko so far. Inihian daw ni Axel yung lalaki ayon daw sa mga witness. Hindi po ako sure kung totoo yan Wala akong makitang articles o balita na sumusuporta dyan. Importante rin kasi yung part na yan ng kwento kung ano yung nag-trigger dun sa galit ng lalaki. And sometimes, people would fill the gaps by making stories. Isa pang nakita ko, yung nakakasira talaga ng buhay is kung sino-sinong pangalan po yung naituturo sa kwentong ito. Dahil may kamukha, or may kaparehong silhouette, or may kaparehong damit, delikado rin naman po yun at hindi natin yan dapat ginagawa. Lastly, isa sa mga nakita ko is merong unverified claim na naman po na nag-settle daw for 100K yung fur parent ni Axel. Again hindi ko po masasabi sa inyo kung totoo yan. Ito yung nakikita ko lamang po for the context of the discussion of the story. Kasi nga walang solid proof. Pero hindi rin kasi tayo agad-agad dapat nagpapakalat ng ganitong mga klase ng kwento. Kasi what if mahal na mahal talaga ng fur parent si Axel, diba? Ako, offeran mo ko ng bilyon para dito sa alaga ko, hindi ko po yan tatanggapin. Yan nagligtas sa buhay ko Sabi ko nga sa kanya, bebe, alam mo, kahit wala na tayong bahay, kahit mahirap na tayo, kahit sa kariton talaga tayo, go talaga natin. Wala, love ko yung alaga ko na yan And I don't think kaya ko ang isang buhay na wala yung alaga ko. Hindi po talaga. At sa social media, marami ang nagpapakita ng pagmamahal nila sa kani-kanilang mga alaga. Dahil na rin sa trigger na nakuha nila mula sa kwentong ito. Especially yung mga nasa American bully community, talagang pinapakita nila. Ang kwento ni Axel ay isang kwento kung paano natin tinitignan ang mga nilalang na umaasa sa atin. Si Axel, isang aso lang daw yan Bakit ganun yung pagpapahalaga sa buhay niya? Pero sa totoo lang, isa siyang buhay din Meron din siyang takot, natutuwa din siya, nananabik din siya, nagwawag ng tail, at higit sa lahat, meron siyang binigay na tiwala sa mga tao. Kaya masakit at nakakagalit na ganito yung sinapit niya. Kasi sinira ng mga tao yung tiwala sa kanya. Pero kung may isang bagay na pwede nating kunin sa kwento ni Axel, ito po yun na yung mga alaga natin, hindi po yan mga laruan. Hindi yan parang dekorasyon lang, na pa-flex mo lang. At lalong hindi sila disposable. Pamilya po sila. Kaibigan. At minsan sila pa nga yung unang nakakaramdam nung lungkot natin. Kahit hindi natin kayang sabihin. Kung kaya nilang magmahal ng walang kondisyon, siguro naman kaya nating ibalik din yon sa pamamagitan ng pag-aalaga, pagrespeto, at pagprotekta sa kanila. Hindi na natin mababalik pa ang buhay ni Axel. Pero pwede nating baguhin ang mundo para sa mga asong katulad niya. Pwede nating piliing maging mas mabait, mas mahabagin, at mas responsableng kapwa-tao at pet owners. Dahil minsan, 30s ang tunay na sukatan ng kabutihan ay kung paano tayo kumikilos para sa mga hindi kayang magsalita or depensahan ang sarili nila. Para kay Axel, para sa lahat ng mga fur babies, at para sa mas mabait na mundong pinipili nating buuin.
araw-araw. Take this moment to hug your dogs. Hindi sila habang buhay na nandyan. Yakapin nyo, amuyin nyo, panggigilan nyo, kurot-kurotin nyo, ikis nyo, bisitin nyo. Gusto nila yan. Isa silang reminder na dapat tayong mabuhay sa kasalukuyan. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga kwentong katulad nito. At promote ko lang din po yung aking travel channel. Matatapos na yung aking Thailand vlog. Pupunta na ako sa Vietnam sa mga susunod na araw. So kung gusto nyo pong makita kung ano nangyari dyan, kung gusto nyo malaman kung bakit ako umiiyak, punta na kayo doon. At para sa question of the day natin, kunin ko lang yung alaga ko. Tuhulog tayo. Magka-question of the day lang po kami, no? Kung ikaw ang fur parent ng isang asong pinatay, magsisettle ka ba sa napakalaking halaga para sa buhay ng alaga mo? O hindi? Mas pipiliin mo managot ang gumawa sa kanya ng krimen na ito. Ikaw, bebe, ang gagawin mo? Pag may pumatay sa akin? Ha? Palit treats? No? Okay. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento. Alis naman agad, hindi mo ako lang.